Praise the Lord. Glory to God. Okay, good morning, good afternoon, good evening naman sa ibang mga lugar. So, glory to God. Praise God, praise the Lord. Psalms 83, verse 1 to 18. Psalms 83, verse 1 to 18. Okay, basahin natin ng sabay-sabay. Read, begin. Keep not thou silence, O God, hold not thy peace, and be not still, O God. For lo, thine enemies make a tumult, and they that hate thee have lifted up the head. They have taken crafty counsel against thy people, and consulted against thy hidden ones. They have said, Come, and let us cut them off from being a nation, that the name of Israel may be no more in remembrance. For they have consulted together with one consent. They are confederate against thee. Verse 6, the tabernacles of Edom and the Ishmaelites of Moab and the Hagarims. Verse 7, Gebal and Ammon and Amalek, the Philistines with the inhabitants of Tyre. Asshur also is joined with them. They have helped the children of Lot, Selah. Do unto them as unto the Midianites, as to Sisera, as to Jabin at the brook of Kishon, which perished at Endor. They became as dung for the earth. Make their nobles like Oreb and like Seed. Yeah, all their princes as Sheba and as Salmona, who said, Let us take to ourselves the houses of God in possession. O my God, make them like to a wheel, as the stubble before the wind, as the fire burneth a wood, and as the flame setteth the mountains on fire. So persecute them with thy tempest, and make them afraid with thy storm. Fill their faces with shame, that they may seek thy name, O Lord. Let them be confounded and troubled forever. Yeah. Let them be put to shame and perish. That men may know that thou whose name alone is Jehovah, or Lord, art thou, art the most high over all the earth. Yan yung Psalms 83 verse 1 to 18. Kaya yung title ngayon, araw na to ngayon ay October 29, 2023. A prayer for the destruction of Israel's enemies. A prayer for the destruction of Israel's enemies. Nakasarado ito. Sarado. Okay, let us go to the Lord in prayer. Our God, our Father in heaven, maraming salamat po for this day. Thank you for this day, sa buhay at sa lakas, sa salita. Sweet Holy Spirit, help us. Help me as we study the Word. Patawad po sa inyo sa pagkulang. Palayan niyo po ang mga anak na nandito, maging sa online, sa YouTube, Facebook. Maabutin na kami ng spiritual needs. Sinapan niyo po kami at sa iyo po ang lahat ng glory, honor, and power. Sweet Holy Spirit, gabayan po kami at sa iyong salita, may kami natutunan na mga katotohanan ma-apply sa aming buhay sa ngayon. In Jesus Christ's name, Amen. Amen. So praise the Lord. Ang title ay A Prayer for the Destruction of Israel's enemies. So yung mga kalaban na to ng mga Israelites noong unang panahon ay ang Canaanites, ang Amalekites, Amorites, Jebusites, Hittites, marami pang iba, Perizite, hindi ko lang mabanggit siya yung iba, pero marami ang kalaban ang Israel noong panahon dahil ang mga bansang yaon, ang kanilang mga sinasamba ay Bibel, si Baal or si Molok or si Molek. Kaya gusto ng Panginoon na lipulin yung mga tao noon dahil iba naman ang sinasamba nila. Ang patay na Diyos or the devil or Satan ang sinasamba nila. At ayaw ng Panginoon na yung mga Israelites ay mahawaan sa practices ng mga bansa na yaon, na yun ay sa Canaan. At ang pinaka-prominente o pinaka-powerful that time na tribe
sa Canaanites ay yung tribe of Amorites. Kaya nga sa Genesis 15 verse 16 ay sukdulan na yung kasalanan ng mga Amorites. Sa Genesis 15 verse 16, ang kasalanan nila na karumaldumal to the Lord, abomination to the Lord, ay yung children sacrifice or child sacrifice. Ang mga bata ay sinusunog nila bilang handog sa kanilang Diyos na si Baal or ang Diyos na si Mulok or si Muli. Kaya sa Genesis 15 verse 16 ay ganito po. Genesis 15 verse 16. But in the fourth generation they shall come hither again, for the iniquity or sin of the Amorites is not yet full. Pero dumating yung pagkataon na ang kasalanan nila ay full na o sobra na. Kaya yan ang gusto ng Panginoon na lipulin yung mga tao na yun sa lugar na yun ng mga Amorites. Pero ang mali ni Moses, mali ni Joshua, hindi nila inubos na lipulin yung mga tao na nandun na nakatira na yun. Kaya nagkaroon tuloy sila ng problema in the future. Kaya dito sa Psalm 83, ito ay a song or Psalm of Asaph, na ang prayer niya ay, keep not thou silence, O God. Huwag kang tumahimik, Panginoon Diyos, hold not thy peace and be not still, O God. For lo, thine enemies make a tumult, and they that hate thee have lifted up the head. No ba man ang mga Israelites, ang Jew or Hebrew, Jewish people, ay ang kanilang generation ay gusto talaga na lipulin ng mga kalaban nila ng mga karating mga bansa. Of course, yan man ay sa pamilya ni Juan, sa anak ni Noah na si Ham. Dahil si Ham na ay sinumpa ni Noah. Dahil nung pagkatapos ng flood, ay nagtanim si Noah ng ubas, grape juice, at uminom siya at nalasing siya. At nahubot-hubad si Noah at si Ham, ay hindi man lang niya tinakpan yung kahubaran ng kanyang ama. Kaya ang sabi ng ibang mga Bible scholar ay si Ham ay may pagkabakla. Hindi man makita niya yung kahubaran ng kanyang ama ay hindi niya tinakpan. Pero yung si Japhet at si Shem ay tinabunan nila ang kanilang ama ng siyempre ng balabal o anong damit man yun, at sila ay paatras, patalikod na iwan nila ang kanilang tatay, dinala sa maayos na lugar. Kaya pagka ni Noah, nasa tama na siya ng isip, ay sabi niya ay sumpain si Ham. At yung si Ham na to, ang kanyang mga anak or mga apo na sa tuhod o apo sa tuhod ay itong si Kanaan. Ano yun na yung Kanaan na lugar, Canaanites. Kaya kung ang kanilang generation ay naging pasaway at ang sinasamba nila ay yun nga, si Mulok, si Mulik, si Baal or si Astaroth. Gumagawa sila ng mga groves doon sa mga high places. Kaya ang gusto ng Panginoon that time ay lipulin sila. Pero hindi natin ma-question ng Panginoon na bakit lipulin ni Lord yung mga Amorites, Canaanites? Hindi natin ma-question si Lord. Dahil yan ang gusto ni Lord, hindi na natin ma-question niya. Kasi ang sinisimba naman ng mga tao yun ay si Satanas naman. Kaya yan ang, at ayaw ng Panginoon na pag dumating din yung mga Israelites doon sa promised land na yun, ay mahawa sila sa practices. At usually nangyari yung kay Solomon. Nung mag-asawa Solomon ng 700, ang kanyang asawa at concubine o kabit na 300, andun naging asawa ni Solomon ay kasimba kay Baal at sa kay Astaroth, kay Mulok. So, nag-practice na rin si Solomon. Tama na si Solomon sa nag-practices ng mga bansa na karatig ay ginawa na ni Solomon. Kaya yun ang
hindi gusto ng Panginoon. Kaya yung dahilan para matalo yung Israel ay pag sumamba sila kay Baal, sa ibang Diyos, kinatatalo. Pero as long na ang Israel ay sa tunay na Diyos, na ang pangalan ng Panginoon Diyos ay si Yahweh, Jehovah, the Lord of Hosts, Elohim, El Shaddai, Adonai, Lord, si Lord Jesus, pag yan ang kanilang sasambahin, ay talaga mananalo sila. Hindi sila matatalo. Basta sa Panginoon sila. Sa Panginoon Diyos ng Israel. Kasi ang dalawa lang naman yan eh. Ang Diyos ng manlilika, lumika, o ang nilika. Ang creator o created o creation. Yan man lang yan eh. Oh. Ano, pag ang sinasamba ng mga tao ay punong kahoy, or bato, or 500 years old na puno, oh, creation yan. So, mali yan. Kung sinasamba nila emperor, o tao, o ninuno, o mga animals, yan ay mali. Kasi ang sinasamba nila ay creation, created being. O, yung iba namang tao sa Amerika, mayroong Church of Satan, ang sinasamba nila ay si Satan. So, yun ay created being. Before siya naging Satan, siya ay si Lucifer. Siya ay angel. Pero nagkaroon siya ng kasalanan na pride sa kanyang puso, kaya siya naging fallen angel, kaya naging Satan siya. Kaya, yun ay ang mga created beings. So, pag yan ang sinamba ng mga tao, created being, mga creation, yan ay mali. So, dapat ang sasambahin ay yung creator, yung lumalang, yung buong may kapal kung sa Tagalog pa, yung batala, yung Panginoong Diyos, yung manlilika. At yun ay si Lord Jesus Christ. Dahil maliwanag yan sa John chapter 1 verse 3, na ano ba, sabi dun sa John chapter 1 verse 3, na tinanong sa John chapter 1 verse 3, si Lord Jesus yung God, yung Creator. John chapter 1 verse 3, maganda ito na verse. John chapter 1 verse number 3, sabi dito, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Kung yung Him dito palitan natin na Lord Jesus Christ, all things were made by Lord Jesus Christ, and without Lord Jesus Christ was not anything made that was made. So maliwanag yan na si Lord Jesus Christ yung Creator, yung God, at pasalamat tayo. Pero alam niyo, yan ang hindi matanggap ngayon ng mga Hudyo, ng mga Jewish people. Alam niyo sa Israel, kung ilang percent lang yung naniwala kay Jesus Christ na Lord and Savior, na mga Christian sa Jewish people sa Israel, 2% lang. Ibig sabihin, kung ang tao halimbawa sa Israel ay 100, ang followers lang ni Jesus ay dalawa lang yung believers ni Jesus. At yung sa Palestine naman, Muslim yan sila sa Gaza, Palestine. Out of 100, halimbawa, na mga Palestine na Muslim, ang niniwala na kay Jesus na naging Christian, 1%. Ibig sabihin, 99 ay Muslim, isa lang ang Christian o believers ni Lord Jesus. So, meaning to say, Jewish man, Israelite, or Palestine, taga-Gaza, pareho silang mga panpa, hindi pa sila believers ni Jesus. Sila pa ay unsaved, kaya magulo sila. Naghanap sila ng kapayapaan kasi wala pa sila sa puso nila na Prince of Peace. Ano sabi sa Book of Isaiah? Si Lord Jesus ay tatawagin Wonderful, Mighty God, Counselor, sabi na, Prince of Peace, Prinsipe ng kapayapaan. Yan ang kulang sa Prime Minister Benjamin Netanyahu at sa mga Hamas leader or Hezbollah or mga Palestine or mga Muslim. Ang kulang sa kanila ay si Lord Jesus Christ. Of course, niniwala naman yung Muslim na si Jesus Christ ay propeta. Hanggang propeta lang, pero niniwala na Diyos. Ang Jewish rin, hindi naniwala talaga kay Jesus Christ na Diyos. Kaya nga,
sabi nila kay Jesus, blasphemy. Kay si Jesus ay, sabi niya ay, pinatawad ang iyong kasalanan. Di ba ang pwede nga magpatawad ay ang Diyos? Pero si Jesus, that time sa Bible, nasabi niya sa kausap niya, I think yung kanya tayo, yung lumpo na makamali, nasabi ni Jesus, Son, thy sins are forgiven. Sino lang pwede magpapatawad kundi Diyos? Pero si Jesus nagpatawad. And then, si Jesus ay Diyos. Dahil nung sinamba, in worship si Jesus ng mga apostles, tinanggap niya yung worship ng mga apostles, disciples. Minit si Diyos, si Jesus. At si Jesus na nag-claim rin na Diyos niya. Meron bang verse yan? Yes. Before Abraham was, John 8, verse 58, kung na makabalik. Before Abraham was, I am. Bago pa nilikha si Abraham, I am na. Ako'y siya ako nga. Ano sabi dun sa Exodus chapter 3, verse 14? Kung di ako makabalik, tinanong ni Moses, Panginoon, Lord, who art thou? Sino ang pangalan mo? Sabi mo, I am that I am. Ako'y si ako nga. I am that I am. O sino yung I am na yun sa New Testament? Si Lord Jesus. I am the way. I am the truth. I am the light. No man cometh unto the Father but by me. But by Jesus Christ. Magtamo, si Jesus yung way. Going to heaven. Si Jesus ang truth. No other truth. Jesus the truth. And Jesus is the light. Kaya in Jesus was light. And the light was the light of the world. Kaya pasalamat tayo na si Jesus Christ at ang piniwalaan ngayon, di man natin siya nakita personal, pero tayo naniwala. Kaya, of course, sa mga nangyayari ngayon dun sa Middle East, ay dito na yun mismo nakarecord sa kanina sa Psalms 83 na ang mga Israelites ay may kalaban na noon. Pero sa ngayon, nasa grace period na tayo, yung mga kalaban na yun na mga Israel, ay pwede rin niya maligtas. Makapakinig ng Word of God, maniwala na Jesus Christ, repentance, sabi ng Biblia, repentance toward sin and faith toward the Lord Jesus Christ. Yun lang naman makapartner niya, repentance, pagsisi ng kasalanan, and then believe Jesus by faith sa kanilang puso bilang Lord and Savior. Could you imagine 1% lang ang naniniwala sa Palestine na si Jesus Christ ay Lord and Savior and God. At sa Israel naman, 2% lang ang naniniwala kay Jesus Christ na Lord and Savior and God. Could you imagine? Pero tayong mga Pilipino, sa Philippines, naniniwala tayo na si Lord Jesus ay God. Even the Roman Catholic, they believe Jesus Christ is God. Diba? Naniniwala sila. Pero dun sa mga ibang para-Christian na grupo, hindi naniniwala sila. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. Ang kanila ay Ama. Ay sabi ni Jesus walang makaparuan sa Ama, kundi sa pamagitan ko. Bago ka makapunta sa Ama, at bago mo makilala ang Ama, kay Jesus ka muna dadaan. Paano natin nakilala yung Ama? Because of Jesus Christ. Si Jesus na namatay doon sa cross ng Kalbaryo. Na si Jesus ay namatay para sa kasalanan ng lahat. Kaya sabi ng Biblia, for God so loved the world. The world is the people. People doon sa Middle East, sa Palestine, sa Israel, sa Amerika, sa Japan, sa China, sa Philippines, sa Australia, sa 7 continents of the world. Kaya people of the world, yan naman ay Muslim, Hindu, Buddhist, para Christian, atheist, lahat yan. Kaya for God so loved the world, people of the world, that He gave the greatest gift. He gave His only begotten Son, Jesus Christ. Wala kapatid si Jesus, ha? Si Jesus ay only begotten Son. Whosoever believe it in Jesus, whosoever, ikaw yun, ako yun. Lalaki at babae, matanda o bata. Whosoever believe it in Jesus should not perish, huwag mapanak doon sa hell, doon sa lake of fire, but have everlasting life. Eternal life, everlasting life. Gano'ng katagal yan? 100 years? No. 1,000 years? No. Million years? No. Billion years? No. Yan ay for eternity. Wow. Samantalang nag-enjoy tayo doon sa heaven, kasama ng Panginoong Jesucristo, ang naman, ang mga unsaved, doon naman sila sa